Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Ngayong araw po gusto ko po nang batiin si Tita Edith ng happy birthday at hello rin po sa inyo Kuya Tito Resty. At sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating channel, maraming salamat po. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Now, yung devotion po natin ay patungkol pa rin po sa God's sovereignty. Ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. At ito po ay nagbibigay ng comfort sa akin pag may nakikita akong sakuna, trahedya, krimen, aksidente, na yung Diyos natin hindi nagugulat sa mga pangyayari na yon at masasabi niya, hindi ko alam yan. Hindi ko in-expect yan. Alam na yung Diyos lahat ng kaganapan dito sa mundo. In fact, God is in control. May mga pangyayari na trahedya na masasabi natin na pinapayagan ng Diyos na mangyari. Pero hindi ibig sabihin nun, nangyari yon outside God's control. Now, yung pag-aaralan po natin ay patungkol po sa istorya ni Nebuchadnezzar. Kung meron pong isang tao or siguro sa 10 tao na nakakaunawa ng sovereignty of God, kung merong 10 tao na nakakaunawa nung Diyos na makapangyarihan sa lahat, I think Nebuchadnezzar is one of them. Kaya maganda na pag-aralan natin to, Daniel chapter 4. Dito sa Daniel chapter 4, makikita natin isang buong chapter po ito na si Nebuchadnezzar yung naghahayag, nagpapatotoo patungkol sa kapangyarihan ng Diyos, sa sovereignty of God. Kaya dito sa verse 1 pa lang, sabi dito, gumawa si Haring Nebuchadnezzar ng isang pahayag para sa lahat ng lahi, bansa at wika sa buong daigdig. Si Nebuchadnezzar po kasi probably during that time, during that time, he was the most powerful person in the world. Wala nang mas may makapangyarihan pa kay Nebuchadnezzar during the Babylonian Empire. Ngayon, ito po si Nebuchadnezzar, meron siya na panaginipan na malaking puno, talagang matayog, mayabong na puno, tas matayog, napakataas na puno na umabot na hanggang kalangitan. Tas napakaraming prutas, berdeng-berde, ang daming sanga, yung mga ibon, nagpupugad dyan, sumisilong yung mga hayop. So, ito po yung panaginip niya. Then, merong isang messenger, merong mga anghel na dumating. Tapos, meron ditong sumisigaw na putulin. Tingnan nga natin, ha. Sabi rito, nakita ko rin sa panaginip ng bumaba mula sa langit ang isang anghel na nagbabantay. Sumigaw siya ng malakas, ibuwal ang punong kahoy na yan. Putulin ang mga sanga, lagasin ang mga dahon at isabog ang mga bunga. Itaboy ang mga hayop na nakasilong dito. Pati ang mga ibong namumugad sa mga sanga nito. Ngunit wag galawin ang tuod at mga ugat nito. Tanikalain ito ng bakal at tanso, bayaan ito sa damuhan sa gitna ng parang, bayaang mabasa ng hamog ang taong ito. Yung puno pala na yan, yung interpretation dyan, tao pala yan. At yung tinutukoy dyan, si Nebuchadnezzar. Napanaginipan niya yung sarili niya. Inihayag sa kanya ng Diyos kung anong mangyayari sa kanya sa inaarap. So, pagdating po rito sa verse 17, tingnan niyo po. The decision is announced by messengers. The holy ones declare the verdict. Ano yung desisyon ng Diyos kay Nebuchadnezzar? So that the living may know that the Most High is sovereign over all kingdoms on earth. Ang desisyon ng Diyos kay Nebuchadnezzar, putulin yung kaharian niya pansamantala. Kasi masyadong matayog si Nebuchadnezzar, masyadong maangas, ang lawak na nasasakupan niya, ang daming mga bansang sinakop niya. Tapos, yumabang si Nebuchadnezzar. Kaya ang gusto ng Diyos, putulin si Nebuchadnezzar, parang puno, putulin. At i-humble, ibaba ng hustos si Nebuchadnezzar. Sabi dito, so that the living may know that the Most High is sovereign over all kingdoms on earth, and gives them to anyone he wishes, and sets over them the lowliest of people. Anong purpose? Bakit napanaginipan to Nebuchadnezzar? Ito ang hatol na sinabi ng anghel para malaman ng lahat na ang kataas-taasang Diyos ang siyang may kapangyarihan sa kaharian ng mga tao. Ibig sabihin, para kay Nebuchadnezzar, siya yung makapangyarihan sa lahat. Pero dito sa pagkakataon na to, binigyan siya ng isang panaginip na mangyayari sa kanyang sarili na isa sang matayog na puno, maraming nakikinabang sa kanyang mga kaharian, sumisilong sa kanya, pero puputulin siya. Pansamantala, no? Para i-humble siya, para ibaba siya. At sabi rito, upang malaman ng lahat na ang kataas-taasang Diyos ang siyang may kapangyarihan sa kaharian ng mga tao.
that the Most High is sovereign, may kapangyarihan, may control over all the kingdoms on earth. At sa Tagalog po, at maaari niyang ipasakop ang mga ito kahit kanino niya gustuhin, kahit na sa pinakamababang tao. Nebuchadnezzar, kaya ka may posisyon na ganyan kasi galing sa Diyos yan. That's basically the message. Yung position mo galing sa Diyos yan. Binigay sa iyo ng Diyos. Pero ngayon, i-humble ka ng Diyos. So, ito yung una nating katuruan ngayong umaga. God controls all powers and authorities. Dito po sa verse 17, kitang-kita natin yun, no? Yung Diyos ang siyang may control ng lahat ng kapangyarihan. Lahat ng authorities, lahat ng position. Kaya ito, si Nebuchadnezzar, yung position niya, authority niya, binigay lang yun sa kanya ng Diyos at pinagkatiwala sa kanya ng Diyos, dapat niyang pagbutihan. Hindi niya pwedeng gamitin sa kasamaan. So, walang iniwan po yan kay Hitler eh. Si Hitler po, wala pong tao na nagkaroon ng authority or position na hindi galing sa Diyos. So, si Hitler, yung position niya bilang pinakamataas na pinuno ng Germany during that time, galing sa Diyos yun. Kailangan niya gamitin yun sa tama, sa ikalulugod ng Diyos, sa paraan na hindi makakasama sa sangkatauhan. Pero ang ginawa niya, ginamit niya sa kasamaan. At dahil doon, pananagutin ng Diyos yung si Hitler at yung mga kagaya niya. Sabi ng Panginoon, I will not let the guilty go unpunished. Pwede mo matakasan yung hustisya ng tao, ng Korte Suprema ng tao, pero walang taong makakalusot sa hustisya ng Diyos. So that's number 1. God controls all powers and authorities. Hindi lang po yan pang presidente, hindi lang yan pang prime minister or pang hari. Pag sinabi pong all powers and authorities, kabilang niya yung tatay, authority ng tatay, ng nanay, ng mga anak, ng estudyante, ng manager, ng CEO, ng mga business owners, company owners, at lahat ng klase ng posisyon sa gobyerno, maging sa private sectors. Lahat po galing sa Diyos yun at tayong lahat dapat pinagbubutin lahat ng ginagawa natin kasi hiram lang lahat ng authority na meron tayo. Number 2, God judges those who are irresponsible. Hinuhusgahan, hinahatulan ng Diyos ang lahat ng mga irresponsable. Hindi man ngayon dito sa mundo, but in the future, in the next life, meron pong kahatulan. Pero dito po sa Daniel chapter 4, makikita natin sa verse 24, na yung kahatulan ibinigay kaagad kay Haring Nebuchadnezzar. Sabi po rito, ito po ang kahulugan, mahal na hari. Iyon ang hatol sa inyo ng kataas-taasang Diyos, puputulin ka. Itatabay kayo sa parang at doon kayo maninirahan kasama ng mga hayop. Kakain kayo ng damo tulad ng baka sa kaparangan. Kayo maninirahan at 7 taong paparusahan. Hanggang sa kilalanin ninyo ang kaharian ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos at maibibigay niya ang kahariang ito sa sino mang kanyang naisin. Kung paano ibinagsak ng Diyos si Nebuchadnezzar later on, towards the end of his life, talagang totally binagsak siya, pinalitan ng ibang kaharian. Ganon din ang nangyari kay Hitler. Ganon din ang mangyayari sa mga diktador sa mundo, kay Kim Jong-un sa North Korea. Kasi ang Diyos po ang merong kapangyarihan sa mga kapangyarihan ng tao. Kaya sabi rito, mananatili kang lugmok sa kaparusahan hanggang sa kilalanin ninyong ang kaharian ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. At maibibigay niya ang kahariang ito sa sino mang kanyang naisin. So God judges those who are responsible. Tayo mga kapatid, kung anong posisyon na binigay sa atin ng Diyos, ipagsusulit natin sa Kanya yon. Huhusgahan tayo ng Diyos base sa ipinagkatiwala niya sa atin. Kung ikaw ay tatay, ang hatol sa atin ay base sa pinagkatiwala sa atin bilang tatay, bilang nanay, bilang CEO, bilang janitor, bilang kung ano man ang posisyon na meron tayo. And number 3 po, we must speak truth to power. Kailangan sabihin natin, i-rebuke natin, kahit sino pang makapangyarihan yan, boss mo yan. Or kung sino mang may pwesto sa gobyerno na malakas ang kapit na makapangyarihang tao, we must speak truth to power. Tingnan po natin yung sinabi ni Daniel. Si Prophet Daniel po, ang boss niya talaga si Lord, hindi si Nebuchadnezzar. Kaya ang sabi niya rito sa verse 27, kaya mahal na hari, dinggin po ninyo itong ipapayo ko. Nagbigay siya ng advice sa mahal na hari. Tigilan na ninyo ang inyong kasamaan at magpakabuti na kayo. Yan po ang mensahe nating mga Kristiyano sa lahat ng mga politicians, sa lahat ng mga may posisyon.
na inaabuso yung kanilang kapangyarihan. Tigilan na ninyo ang inyong kasamaan at magpakabuti na kayo. Huwag po kayong maging malupit sa mahihirap na mamamayan upang manatiling payapa ang inyong buhay. Magandang rebuke, no? Sa mga people in authority. So we must speak truth to power. Hindi tayo dapat natatakot. Kasi yung truth, yung katotohanan na ipinapahayag natin, yan ay katotohanan ng Diyos. At yung kapangyarihan na meron sila, galing din sa Diyos. So mga application po mga kapatid mula sa pinag-aaralan natin. Number 1, acknowledge that God is the source of all human positions and possessions. Dito po sa talatang pinag-aaralan natin, lahat yung posisyon ni Nebuchadnezzar galing sa Diyos. Hindi lang yung position niya, pati possessions niya. Lahat ng pagmamayari niya. Wala siyang pwedeng makamtan, ma-obtain as property kung hindi binigay sa kanya ng Diyos. Wala siyang posisyon na pwedeng makamtan kung hindi binigay sa kanya ng Diyos. Ganon din po sa atin mga kapatid. Wala tayong posisyon na kahit anong posisyon dito sa mundo. At wala rin tayong possession o kayamanan o kahit anong meron tayo sa ating bulsa o sa ating bangko. Hindi tayo magkakaroon yan kung hindi ibinigay sa atin ng Diyos. Kasi yung Diyos yung makapangyarihan sa lahat. He is in control. Kung ang pera mo sa bangko ay 500,346, hindi magiging 500,347 yun. Hanggang yun lang, kung anong binigay sa iyo ng Diyos, yun lang talaga yun. Kung anong idagdag sa iyo ng Diyos, yun lang talaga yun. Kung anong ibawas sa iyo ng Diyos, yun lang talaga yun. Kasi ang Diyos ang nagdidesisyon. Ang Diyos ang may control sa lahat. So we have to acknowledge that God is the source of all human positions, yung position natin, authority natin, and possessions, pati kayamanan natin. So we have to acknowledge that. Ano ibig sabihin nun? Steward lang tayo. Katiwala lang. Number 2, be a good steward of the authority that God has entrusted us. Ang position po, hindi lang matataas, pati mabababa. Kahit barangay tanod ka, sabihin mo, ang baba ng posisyon ko, hindi ka in-appoint ng kung sino man. Ang Diyos pa rin ang nag-appoint sa'yo, kahit anong posisyon mo. Mula sa pinakamababa hanggang pinakamataas, ang Diyos ang nag-a-appoint. Hindi ka mapupunta sa posisyon mo kung hindi ka in-appoint ng Panginoon. Kaya you have to be a good steward. We have to be a good steward of our positions, our authority. Kung tatay ka, nanay ka, estudyante, o negosyante, o engineer, architect, doctor, lahat po ng authority na meron tayo, galing po sa Diyos yun at dapat nating pagbutihin bilang paglilingkod natin sa Diyos. Number 3 po, rebuke those people in authority with God's truth. Maging matapang po tayo mga mananampalataya tagasunod ng Panginoon. We have to rebuke those people. Kahit nanay mo yan, tatay mo yan, kung salungat yan, salungat yung pinapamuhay nila sa salita ng Diyos. At abusado sila. Inaabuso yung nanay mo, inaabuso yung kapatid mo, ng tatay mo, o yung nanay mo yung abusado. You have to rebuke them with God's truth. Hindi lang pampamilya yan, pati pang company, pati pang gobyerno. Pag nakita mo yung mayor mo, sobrang abusado. Tapos ikaw yung vice mayor or konsehal ka, pwede mong i-rebuke yung mayor mo, hindi yung parang tango lang tayo ng tango. Di ba? Sabihin natin sa kanilang katotohanan na lahat ng meron sila galing sa Diyos at dapat nilang pagbutihin yung kanilang mga ginagawa. Rebuke those people in authority with the truth of God. Kaya po sa ating discussion, napakagandang tanong mga kapatid, how can we be a good steward of God's authority entrusted to us? Paano nga ba tayo mas magiging good steward? Tandaan natin, all our positions and possessions came from God. Kahit sino pa yan, kahit gaano pa kasamang tao yan, kahit Hitler pa yan, Kim Jong-un pa yan, Stalin, Mao Zedong, at kung sinong pandiktador, lahat ng position nila galing sa Diyos yun. Kapag hindi nila pinagbuti, talagang ibabagsak sila ng Panginoon. At we know in history na binagsak nga ng Panginoon yung mga diktador na yun. Now, sa atin naman po, sa mga maliliit lang na mga tao, how can we be a good steward of God's authority entrusted to us? Hindi man tayo presidente o hari, pero may position pa rin tayo. May authority pa rin tayo. Paano tayo magiging good steward ng binigay sa atin ng Diyos? Now, para po sa ating panalangin, Sovereign Lord, I'm sorry for not being a good steward of my position and possessions.
Forgive me, Lord, for not being mindful of your sovereignty. I recognize that all authority and property I have come from you. Someday I will give an account for all the things you have given me, including opportunities, power, and wealth. From now on, Lord, I pray that you will teach me to become a manager and not an owner of everything I have. Prepare me for the day of judgment. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Ma'am Rita. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. At kung meron po ay natutunan sa devotion na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow.